Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Weekend na po ha mga kababayan. At kayo po ay patuloy na nakasubaybay muli sa programang Usapang Tol. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. At syempre mga kasama po natin sa palatuntunan. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay nasusubaybayan ng live sa iba't ibang bahagi po yan ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ at syempre tayo po ay live simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagkapadala ng komento sa aming Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. At ngayong umaga po ang ating tatalakayin ay yung dahil po ngayon ay araw ng Biyernes, no? Ito po ay ating nilalaan para sa mga LGU at para sa pagpapahusay, pagtataguyod ng sektor ng turismo, ng industriya ng ating turismo. Pero kahapon po pala, dumating sa bansa yung USS Blue Ridge ng 7th Fleet ng US Navy. Yan, para po sa port visit. Yun. Nasa Maynila po yung USS Blue Ridge para sa port visit. Mamaya po makakakuha tayo ng karagdagang detalye mula kay Senator Tol. At yung ding mga litrato, no? Nang naging pagsalubong dito sa pagdating ng USS Blue Ridge ng 7th Fleet ng US Navy. Yan po ay regular na naglalayag sa Indo-Pacific region. Yan, kasama po dyan ang Pacific Ocean. At yun palang idinaraos na Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Naku, dahil po sa matinding init, higit halos 1,000 na yung mga namatay dun sa Hajj pilgrimage. Pero ayon po sa Department of Foreign Affairs, wala namang mga Pilipino na namatay o nasaktan dyan sa Hajj pilgrimage. Kasi yun palang temperatura doon sa Mecca, umaabot po ng 51.8 degrees Celsius. Kaya marami po doon sa mga namatay, dumanas po ng sunstroke dahil sa sobrang taas po ng antas ng temperatura dyan sa Mecca. At pwede na ba natin ipakita yung i-playback yung mga litrato kahapon ni Senator Tol? Habang tayo nag-aantabay, ayan, ito po, sinalubong po ni Senator Tol itong pagdating ng USS Blue Ridge. Dumalo rin po sa aktibidad, ayan, nakikita niyo po sa larawan, si US Ambassador Mary Kay Carlson. Yan. At nagbigay ng mensahe itong si Senator Tol in behalf ng gobyerno ng Pilipinas. Ayan, pwede nating i-play yung kanyang naging maikling pahayag. Ayan. By Dr. Rizal. So friends, I think that the days ahead would be days of rough seas, challenges, dark seas. But in the end, as what Dr. Rizal said, reason, resilience, freedom, international order, as we call it today, would prevail. Mabuhay po ang pagkakaisa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. And as former chairman of Metro Manila, I would like to welcome all the officers and men of USS Blue Ridge to your port call here in Manila. Mabuhay po at magandang gabi sa inyong lahat.
Yan, binanggit naman po ni US Ambassador Carlson na yung pagdating sa Pilipinas ng USS Blue Ridge ay napapanahon. Sa gitna pa rin po ng mga regional issues na kinakaharap ng Pilipinas, especially sa West Philippine Sea. Equip yung USS Blue Ridge ng communication and information system, kaya po moderno mga kagamitan niya nasa loob ng barkong iyan. Samantala po, isa pang mahalagang balita dahil yung atin pong binabantayan na pertussis and missiles, binawi na po pala ng Department of Health yung kanilang ipinatupad na Code Blue Alert dahil bumababa na yung mga kaso ng pertussis at missiles. Malaki na po yung ibinaba dahil mula po April 28 hanggang May 11, yung pertussis cases na naitala nasa 301. Pero nung May 12 hanggang May 25, umabot na lang po yan sa 187. Nagbunga na po yung vaccination campaign na inilunsad ng Department of Health. Yun naman pong kaso ng tigdas, nagsimula na pong magplato. Mula po sa 283 cases noong April 28 hanggang May 11, bumaba po yan sa 178 nitong May 12 hanggang May 25. Yan, marami pa po tayong tatalakaying mga balita at issue ngayong umagang ito, pero sa punto pong ito ay dakuan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, ika-21 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024, Regional Wage Board sa NCR target na magpalabas ng desisyon sa dagdag sahod sa loob ng isang buwan. DWIZ Balita. Department of Migrant Workers kinumpirma ang paglubog ng MV Tutor. DWIZ Balita. Sa kabila ng pagkalas sa gabinete ni Pangulong Marcos, Vice President Duterte nananatiling top-performing cabinet member. DWIZ Balita. For feature case laban sa mga operator ng Pogo, hinahanda na ng PAOKSI. DWIZ Balita. At pinakamahabang araw, asahan na ngayong Biyernes. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, umusad na kahapon ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board hinggil sa panukalang umendo sa sahod sa Metro Manila. Kasama sa pagdinig kahapon ang hirit na 597 peso wage hike ng UWIN o Unity for Wage Increase Now, gayon din ang 750 pesos na umendo sa sahod na hiniling ng dalawa pang labor group. Kaugnay nito, mapila ang Trade Union Congress of the Philippines para sa karagdagang suporta para sa 150 pesos o mas mataas pang aumento sa sahod, hindi lamang sa NCR kundi sa buong bansa. Habang inihayag naman ng ECOP o Employers Confederation of the Philippines na kinikilala ng grupo ang hinaing ng mga manggagawa hinggil sa usapin ng sahod. Kaya naman inirekomenda ng grupo ang 24 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa non-agricultural sector, habang 23 pesos naman para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Samantala, tiniyak naman ng Regional Wage Board na hindi naaabuti ng isang buwan ang paglalabas nila ng pasya hinggil sa panukalang aumento sa sahod sa NCR. DWIZ Balita. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na tuluyan ng lumubog ang bulk carrier na MV Tutor matapos atakihin ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, huling nakita ang nasabing barko noong Hunyo 17 sa baybayin ng Eritrea sa Eastern Africa. Dahil dito, mas mahihirapan ang mga otoridad sa paghanap sa isang nawawalang tripulanteng Pilipino. Gayunman, tiniyak ng kalihim na magpapatuloy pa rin ang search operation sa tripulante.
DWIZ Balita. Muli namang itinanghal na top-performing cabinet member ng Administrasyong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa Tangere Survey na isinagawa noong Mayo kung saan nakuha ni Vice President Sara ang 58% na satisfaction rating, ang pinakamataas na satisfaction rating na nakuha ng Vice Presidente sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Naitala ang pinakamalakas na suporta ni Duterte sa Mindanao kung saan nakakuha ang pangalawang pangulo ng 66% habang naitala naman ang mataas na dissatisfaction rate sa National Capital Region, Southern Luzon at Bicol. DWIZ Balita. Tanggap po tayo na pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Inaugurasyon ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange, pangungunahan ni PBBM ngayong araw. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 13 Gilbert Perdes. Nakatagdang pasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange ngayong araw ng Biyernes. Magaganap ang inaugurasyon sa Cavitex Segment 2 sa lungsod ng Parañaque. Ang nasabing interchange ay ang 1.9 km expressway na nagkokonekta sa Cavitex R1 Coastal Road mula sa Parañaque Toll Plaza hanggang Sukat sa pamagitan ng R1 Interchange at nakikitang magpapaikli ito ng biyahe sa 10 minuto. Samantala ngayong umaga rin ay pangunahan din ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ceremony ng Cavitex Calax Link sa Kawit, Cavite at Cavitex C5 Link Segment 3B sa lungsod ng Parañaque. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama at dilingkod ng tama. DWIZ Balita. Hinahanda naman na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang forfeiture case laban sa mga operator at may-ari ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Porac, Pampanga. Itong kinumpirma ni Attorney Ernesto Tendero Jr. ang kinatawan ng PAOC matapos ang pagsiyasat sa Pogo Hub sa loob ng halos 10 araw. Ayon kay Attorney Tendero, nasa gobyerno na ang desisyon kung anong gagawin sa mga ari-arian. DWIZ Balita. Mararanasan sa Pilipinas ngayong Biyernes ang pinakamahabang araw at pinakamaikling gabi ngayong taon. Paliwanag ng Pag-asa dahil ito sa June solstice na kilala rin bilang summer solstice. Itinuturing ng mga astronomer ang araw na ito bilang pagsimula ng summer sa Northern Hemisphere at winter naman sa Southern Hemisphere. Sa Metro Manila, inaasahang aabot ng 13 oras ang daytime kung saan inaasahang sumikat na po yung araw kaninang bandang alas 5:28 ng umaga at lulubog naman bandang alas 6:27 ng Kaya gabi. pala maaga lumiwanag. Yes, Cecil, Senator ngayon. Tol. Opo. Oo, kaya pala maaga lumiwanag ngayon. So Opo. magtatagal ang liwanag din at maiksi yung gabi. 13 hours, Senator Tol. At kanina, Sentol, yung naging activity mo kahapon yung pagdating pala sa bansa ng USS Blue Ridge. Ayan, kwentuhan mo kami, Sentol. Opo. Ano ang Ay, yung kalagahan Blue ng Ridge port visit nito? Ay isang napakalaking barko ito na ito yung lead ship ng 7th Fleet. Base sa Japan. So, nandito po sila ngayon sa South Harbor at tayo po yung, akala ko bisita lang ako doon. Ako pala yung guest speaker na magwe-welcome sa Blue Ridge, USS Blue Ridge. So, nandun lahat ang mga opisyalis nila at marami rin pong mga opisyalis ng Philippine Navy, Coast Guard at maging ang mga ilang civilian officials ng ating bansa. At nakakalugod dahil marami rin Pilipino ron, mga PhilAm, yung mga sundalo, mga tripulante. US Navy. Yung ibang nagluluto doon ay mga PhilAm. So, maganda yung mood kagabi. At si Admiral K. Sher, talagang isa sa mga veterano ito ng US Navy. Siya yung kasama natin doon kagabi at si US Ambassador Mary Kay Clarkson. So, yung mood kagabi ay, alam mo, pinag-uusapan yung mga nangyari nung mga nakaraang araw. Subalit itong pagbisita ay nagpapakita pa rin ng matibay na ugnayan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Oo nga, timely nga itong pagdating, Sentol, nitong USS Blue Ridge na state of the art, ika nga. No? Oo. Very much equipped na mga Napakalaki niyang barkong yan, napakalaking barko yan. high-tech na mga kagamitan, Sentol. Yun. Buti na lang, tayo tapos na doon sa pagbisita natin kahapon sa Rizal, kaya Ayun nakapunta nga. tayo dyan. At may
nakakapagod din yun na yung pag-ikot natin sa lalawigan ng Rizal, sa Binangonan, sa Taytay, sa Antipolo. Kasama po, salamat po kay Governor Inares ng Rizal na kasama natin kahapon. Napakahaba pala na yung araw, Sentol, hanggang Mahaba, gabi. dapat pala ngayon yan kasi ngayon yung mahabang araw. Maliwanag pa sana. Oo. Opo. At inabot pala ng gabi yung naging aktibidad sa USS Sa Blue Blue Ridge. Ridge, At opo. mamayang gabi rin, Sentol pala, yung send-off ceremony, yung programa ng para doon sa mga Pilipinong lalahok sa Paris Olympics. Oo, tama. Mamayang gabi. Yung napag-usapan natin ng isang araw. At bukas Opo, na sila alis. Bukas Alas sila 4 alis, ng umaga. Sentol. Opo. Opo. Pero mamayang gabi yung send-off ceremony na gagawin sa Intramuros. Ayun. Correct. Opo. Dadalo ng Subukan natin makunan din ang litrato yon at maipalabas Oo nga. natin bukas. Yes, Sentol. Dadalo Oo. ng personal expected po ang pagdating ni Pangulong Marcos sa Oo. event na yan mamayang gabi para personal na kumbaga bigyan ng inspirasyon at pagpupugay itong ating mga Pilipinong atleta. At syempre naroon din si Mayor Bambol Tolentino. Opo, mamaya. ng Lahat Tagaytay. yung pero meron na tayong mga nauna nagte-training sa mga boxer natin na matagal na yon, 1 month ahead yon. okay. Sa Amerika nagte-training yon si Yumer Marcial. Mhm. At nakaabang na nga, Sentol, si Dick Villanueva doon sa Paris. Sa Paris Ayun. yata sila maglalanding So masasalubong niya yung pagdating. Ay, magkikita sila doon. Opo. Oo. Ayun, Yun. sige, babalitaan tayo ni Dick next week. Oo. Mabibigyan niya tayo ng ng development doon sa paghahanda ng ating mga kababayan sa Paris Olympics. Ayun. Ipasok muna natin isang report, Sentol, bago tayo tuluyang mag-commercial break. Meron palang bagong state-of-the-art patrol gunboat ng Naval Forces Western Mindanao magpapalakas sa maritime security sa nasabing rehiyon. Ang report po ay mula kay Patrol Number 17, Jopel Peleño. Ibinida ng Naval Forces Western Mindanao o NFWM ang bago nilang missile-equipped patrol boat na BRP Lawrence Narag. Ipinagmalaki ng NFWM ang barko dahil sa pagiging state-of-the-art patrol gunboat nito. Sinabi ni Deputy Commander for Fleet Operations Navy Captain Hilarion Cesista sa ginanap na welcome ceremony na mahalaga ang BRP Lawrence Narag upang mapalakas ang maritime security sa Western Mindanao. Palalakasin aniya ng barko ang external defense operation ng Navy lalo na pagdating sa kanilang sea lines of communication. Isang Acero-class Shaldag MKV fast attack interdiction craft ang BRP Lawrence Narag at mayroong 9 line of sight missile systems na may habang 32 meter na disenyo para sa high-speed operations at precision strikes na higit na magpapahusay sa kapabilidad ng naval force ng bansa. Una lang kinumisyon ang barko sa Naval Station Jose Andrada sa Maynila bago dinala sa Zamboanga. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sentol, napag-uusapan na rin lang natin yung issue ng sports sa linggo pala, isasagawa yung ROTC Games. Yan na nga, sa linggo na yun. Oo, kaya papunta na naman parang bukas na ata ako pupunta ron Hindi ko alam Bukas! sa makalawa. Oo, maaga ako doon. Mauna, ano bang petsa na ngayon? Medyo na na tayo. Parang bukas. 23 ang pagsimula, araw ng linggo. Oo, ng paaga rin ROTC tayo sa Games. Zamboanga City. So, mahaba-haba na ito. Zamboanga, tapos papunta ho tayo ng maraming bayan na malapit sa Pagadian City. Mhm. At ang balik natin ng Maynila ay sa sa 25. Kasi magkakaroon ng LEDAC, wala pa sa news yan. Tatawagin ni Presidente ang LEDAC at bahagi tayo ng LEDAC ngayon para pag-usapan yung mga priority bills yan ay sa June 25. Ayun, isang Tapos buwan babalik ulit tayo bawang ng Zamboanga kasi mahaba pa yung ROTC Games. Naku, balikan pala, Sentol, Ayun, Oo. mamaya kakamustahin na rin natin yung turismo doon, Sentol, kasi ang Zamboanga City pala, kilala sa pagiging Asia's Latin City.
Yun. Yes, Chabacano yan Chabacano. Parang Castilla, salita dyan. Napakaganda ng Zamboanga City. Opo. At hindi na bago sa Zamboanga City yung pag-host ng mga regional sports event. Kasi ito pa rin Yes. pangalawang beses, Sentol, na sa kanila Sa idaraos ROTC. sa ROTC Games. Sa ROTC Games, pangalawang beses na ito. Opo. At nung Abril, doon din idinaos yung Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association qualifying meet ba nadadala sa Zamboanga City, Sentol. Talagang sports center ng Zamboanga City. Ayun. Ayan, marami pa tayong detalyeng malalaman mamaya, Sentol, dahil makakapanayan po natin. Meron tayong makakapanayan from Zamboanga City, yung kanilang sports director, si Dr. Baka pangalan ko pala, Dr. Cecilia Atilano. Yun. Oo. Opo. Ayan. Mamaya. So, mag-commercial Commercial break po break muna tayo. po Oras tayo. natin, alas 6:25 na umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Ito, Sentol, babawi tayo kay Sandy. Dahil, Maaga yung palengke report natin kasi kahapon kinapos tayo sa oras. oho, pati nung isang Ngayon araw, medyo Sentol. mahaba-haba. Saan kayang palengke ngayon si Sandy? Sandy, good morning, Sandy. Nasaan palengke ka ngayon? Good morning po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Andito po ako ngayon sa Blumentritt, Talipapa po sa Manila. Blumentritt, ayun. Kamusta, Sandy, ang presyuhan dyan ngayon? Yes po, Senator Francis at Ms. Cecil, simulan ko na po. Yung bigas dito mula Pangasinan ay with stable prices. Kaya 49 pesos per kilo ho ang pinakamura dito. Ito po yung premium rice meal nila. Habang 76 pesos per kilo naman po yung pinakamahal, ito pa rin ho yung red rice. Ang isda naman mula Malabon ay with stable prices, kaya 160 pesos per kilo ang pinakamura, ito ho ang tilapia. Habang 260 pesos per kilo naman ho yung pinakamahal sa hasa. Ang pusit naman dito ay nasa 340 pesos per kilo, habang ang hipon ho ay nasa 400 pesos per kilo. Ang karne naman po mula slaughterhouse ay kasalukuyang with steady prices, kung kaya naman ang boto-boto at pata ay mabibili sa 320 pesos per kilo. Laman, kagaya ng kasim, giniling at pork chop ay nasa 340 pesos per kilo ho. At yung liempo po 400. Habang yung manok po ay di umanong tumaas ng 20 pesos, kaya mabibili ho ito ng 220 pesos per kilo ngayon. Yung gulay naman po, galing Divisoria at Balintawak, ay di umanong nagtaas din ho yung presyo, dala ho nung tagtuyot pa at iba pong mga tindero-tindera dito, sinasabi po may kakulangan din ho sa supply. Kaya ang pinakamurang gulay po Yung luya. ay Senator Francis Tolentino. So yung luya po dito mabibili ng 200 to 280 pesos na noon po ay nasa 100 pesos ho. Grabe. Taas talaga. Ang layo ng Doble diferensya. mahigit Yung, yan, no? opo. At yung petchay din po, kagaya nung dahilan? Tanungin mo sana ang dahilan, ba't mataas yung luya? Senator. Sana tinanong mo sa kanila kung bakit mataas yung dahilan. Mataas ba yung susuki nilang pinagkunan at ano pang dahilan? Sa Yes po, luya. Senator. Yes po, Senator Francis Tolentino. So sa ating mga tendera-tendera po, talagang ang kuhaan nila Divisoria at Balintawak, bukod po sa talagang nagtataas na yung kanilang supplier, minsan daw kung hindi daw naman daw po magtataas, kung hindi rin daw naman po kulang yung supply. So yun po yung mga nakuha nating sagot ho dito po. Kulang ang supply. Opo. Oo. Yan na naman. Mahaba-haba na naman paliwanagan ito ng Department of Agriculture ng BPI. Yung iba, yung tahong, hindi mo nabanggit kanina. Senator? Yung tahong, hindi mo wala bang seafoods dyan? Ang meron ho shells? dito, yes po, Senator Francis Tolentino. Ang meron ho dito nating seafood ay
ang pusit po nasa 340 pesos per kilo. Yung hipon po ay nasa pumapatak ng 400 to 480 pesos per kilo. Depende ho sa size. So yun po yung makikita ho dito na mga seafood natin sa Talipapa po. Eh, sino naman ang nanalo ng token natin ngayong umaga dyan sa Lumitrit? Yes po, kasama po natin si Kuya Jonas po. Siya po ay isang vegetable vendor. So, pwede po natin siya mangamusta at makausap ngayong umaga po. Ayun, vegetable vendor. Sakto, Sentol. So marami nakikinig sa atin sa Davao, 98.7 ngayon. Kumusta kayo, kuya? Okay lang po. Ayun. Matanong ko, nagtitinda ka ng gulay. Nagtitinda ka rin ba ng luya? Apo ya. Ay, bakit mataas ang luya? Ano ba daw ang dahilan sa mga Mataas ang bintahan narinig nila mo dyan? Ha? Matas bintahan nila. Bakit? Bakit ganon? Ewan ko, di na ako nagtatanong kung saan ako namimili. Sa Divisoria naman ako namimili. Pero marami ring namimili sa iyo kahit mataas, 280 na. Hindi, kasi sa akin, ano lang, patingi-tingi lang sa akin. Hindi naman per kilo tinda ko sa ano. Pag namili ako per kilo lang. Hindi ako maramihan namili. Sa luya. Pero hindi naman nagreklamo yung mga mamimili. Ba't mataas ang luya? Hindi, nagre-reklamo nga. Pero sa akin, ano lang, patingi-tingi lang ako ya, ano, 10-10 lang. Tama lang. Oo. Jutay-jutay lang. Saan ba probinsya mo? Negros, Ayun, Bacolod, ako, batiin mo yun. Negros Oriental o Occidental? Occidental. Ay, hindi. Malapit sa Bacolod. Bacolod nga po. Ayun. Batiin mo yung mga nakikinig sa Bacolod ngayon. Naririnig din tayo sa Bacolod. Meron tayong relay FM station sa Bacolod City ngayon, Jonas. Kamusta yun? Shoutout na sa taga Bacolod. Good morning. Ayun. Shout out sa mga taga Bacolod. Narinig niya. Si Kuya Jonas Alegre. Ayun. Cecil, meron ka pang katanungan kay Jonas? Okay na, Sentol. Pero mahigit, Oo. parang isang buwan na yatang mataas yung presyuhan, Sentol, ng luya. Matagal na yung tumatin. Luya nga. Kumusta mo na lang, Jonas, yung mga kasama mo dyan, si Senator Tolentino. Magandang umaga sa iyo at damagin salamat. Apo. Ayan, suot Ayun. na pala Salamat, niya yung Sandy. t-shirt. Salamat, Sandy, sa iyong pag-uulat. Ayun, talagang ang presyo ng luya ang ating ang ating laging inaabangan ngayon na hindi pa bumababa ang presyo ng luya. Isang buwan na yan, Sentol. Sana Oo. magkaroon ng development sa mga susunod na linggo. Ayun, Sentol. Ayun. Sino ba naka-line up sa atin kayo? Sambuanga City na o commercial break muna? Magko-commercial muna tayo, Sentol. Para mas mahaba-haba yung ating interview dito kay Dr. Cecilia Atilano, ang sports director ng Zamboanga City. Yan. Magbabalik pong programang Usapang Tolang Oras po sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:40 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Inantabayan na natin itong ating panayam kay Dr. Cecilia Atilano, ang sports director ng Zamboanga City LGU. Pero Sentol, gaano katagal idaraos itong ROTC Games sa Zamboanga City, Mindanao Leg? Mga isang linggo yan, Cecil. Mga isang linggo yan. Ayun. Mga isang linggo yan, mahigit. Tapos natapos na ba yung Luzon Leg, Sentol? Wala pa. Ayun. Pagkatapos niyan, yung Luzon Leg na NCR, tapos yung National Championship na. Na gagawin sa Cavite. Tama, Opo. Sentol? Opo. Ayun, yun ang ating... Andiyan na yung ating bisita ngayon, si Miss Atilano. Kinokontak pa natin, Sentol, itong ating makakapanayam ngayong umaga. Pero malaman namin ulit sa inyo, Sentol, kung para saan... Handang-handa na sa Zamboanga City. Handang-handa na sila kasi doon din yung Miss ROTC Mindanao at ang balita ko, maganda rin ang weather sa Zamboanga ngayon. Ayun. At handang-handa na. At pati yung mga nagtitraining talaga, yung mga atleta.
nalalahok dyan. Mhm. At meron tayong, dito rin pwedeng kumuha ng karagdagang Sentol, di ba? Nang pwedeng sanayin bilang national athlete. Dito Yes, sa... marami na nag-qualify sa boxing. Ayun. Ano po sa Zamboanga City, dyan galing si Heidelin Diaz, Ah. dyan galing si Yumer Marcial. Wow. Marami nang galing yung isang weightlifter pa, yung si Ando, Zamboanga City rin yun. So, marami na na-produce na national athletes sa Zamboanga City. At isa sa mga lugar yan. At itong panahon sana natin, si Dr. Atilano, sila yung nagte-train dyan sa mga atleta sa mga tiga Zamboanga. At Bata pa lang, nagte-train. Maganda sports program ng Zamboanga City. talagang tinututukan pala nila Sentol. Itong Full support ng sports local activity. government dyan, sila Mayor Dalipe at ang konseho nila sa Zamboanga City, pati yung mga eskwelahan. Ayun. So wala pa yung ating... Wala pa. Nantabayanan pa natin, Sentol. Yun, itong ating mga kapanayam ngayong umaga. Pero ang kagandahan pala, Sentol, ang Zamboanga City rin, nakakapagtala ng patuloy na pagtaas ng tourist influx. Yun. Ay, napakaganda sa Zamboanga City. Malapit sa Tawi-Tawi, malapit sa Basilan. At sentro talaga ang Zamboanga City. Talaga makikita mo, menteng patya ng kapatid nating Muslim, Kristiyano, nandyan lahat ng At ang daming mall, ang daming ginagawang mga establishments, mga bangko, bawat kalye ata mayroong bangko dyan, nakikita ko, Highly developed ATM. na, Sentol. Tsaka Oo. andyan din yung Pink Beach, kung tawagin, Sentol, kasi kulay pink yung buhangin. O yan, Santa Cruz Island. Ayun, Santa Cruz Santa Cruz Island. Tanaw na yan sa yung main boulevard ng Zamboanga City. Ayun, yan ang magandang puntahan, yung Pink Beach. Pati yung Santa mga Cruz. pati yung mga foreign Santa Cruz tourists. Island. Oo. Sila ay curious din bakit naging Latin City of Asia. Ayan, nandito na sa ating sigurong linya. Ayan, nandiyan na. Opo, nandito na, Sentol, si Dr. Cecilia Atilano, ang sports director po ng Zamboanga LGU. Good morning po. Buenos dias, Yes, Dr. Atilano. good morning. Magandang Senator umaga. Tolentino po Buenos ito. dias. Ay, kumusta na kayo Senator, dyan? good morning po. Good morning, Senator. Opo, good morning po. Naririnig tayo sa buong Pilipinas. Gusto lang namin mga musta, Dr. Atilano, tungkol sa preparasyon sa ROTC Games na malapit na sa Zamboanga City. Yes, Senator, all set na po ang Zamboanga City for ROTC Game Mindanao Leg. Ayun, second edition ito. At meron dyan din yung Miss ROTC. Miss ROTC. Diba ho? Opo, nandito rin po si Mr. Professor Atilano, kasama ko ngayon. Oo, kaibigan natin yan. At magaling din sa sports siya. Kasama ko si Cecil Villarosa. Matanong ko lang, marami tayong bagong events ngayon. Kagaya ng target shooting at swimming. Yes. Saan po kaya ang venue nito, ma'am? Yung pong swimming, meron po kaming standard swimming pool sa grandstand at saka naka-roof siya. May atip na siya. Tapos po yung target shooting, may touchpad din po yung swimming pool namin. Tapos yung ROTC shooting sa Edwin Andrews Air Base Shooting Range. Meron po kaming venue. Yung Raiders po sa yun. Kapampangan. Malayo po yun? Malapit lang po, mga 2 kilometers away from the grandstand. Ayun, yun Cecil, yun yung papanoorin ko. Magkapangalan kayo ni Oo nga, Doktora, yun ang papanoorin ko. Yung parang Tukayo. obstacle course. Opo, Tukayo. Kumusta po? Cecil, ikaw naman magtanong sa Tokayo mo. Ayun. Yung delegasyon naman po, gaano karami yung expected po na lalahok dito po sa So ROTC far po, Games? yung nag-register, 1,800 po ang Naku. nag-register. Malaki-laki Maaga pa pala. naman eh. Maaga pa naman. Sana maiwasan na yung nangyari ng mga nakaraang panahon na ang hirap nilang mag-register. Yun ang Opo, nagiging complaint. natuto na sila sa experience before. So ngayon, naayos na po yung sistema. Ay, nangyari din po sa Visayas Leg. Nagkaroon din na konti. Mga 500 din yun. 400. Opo, kami po nahirapan susubukan po mag-registro. namin hindi mangyari dito yun. Oo, computerized kasi Cecil yung yung pag-login ng mga
Atleta, registration, oo. minsan nahihirapan yung ibang mga kabataan natin. Mhm. Paano Opo, mag-ano? Actually po, Senator, every week po meron po kaming coordination meeting with all the concerned agency para tutukan po talaga kung ano-ano yung mga kailangan gawin at mga kulang pa, headed by our city mayor, pati si Professor Atilano. Mhm. Nako, napakaraming tulong si Mayor John Dalipe sa ROTC Games at sana kumusta ang weather nga pala? Ngayon po, sunny weather tayo ngayon dito sa Zamboanga. Pero alam niyo naman po, nag-umpisa na yung rainy season kahit sa buong Pilipinas umuulan po every now and then. Pero we are hoping na sa opening program magiging sunny weather din po. Pero when it comes to our venues, karamihan po covered court po tayo at saka gymnasium. Sa opening po, ma'am, ano oras po yon? Alas 4 po ng hapon sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex. Alas 4 ng hapon. Opo, Kasi kasi yung may sa Bacolod fireworks po po. kami. Ayun, sa Bacolod po kasi ginawa alas 7 ng umaga. Kasi Mainit iinit po. daw. Oo, Mainit ito po, alas kawawa 4. yung ating mga spectators, pati mga participants, kawawa po Pero kasi hindi mainit. kaya umulan sa hapon, ma'am. Kahapon umulan, pero ngayon po maganda po yung weather natin. Ito ngayon ang longest day eh. Ang sinasabi ni Cecil, ito ho ang longest day, maiksi po ang gabi ngayon, mahaba ang araw. Siguro yung mga gustong manood, ang dami bagong mga sports, yung sepak takraw, napakaganda panoorin yan, tsaka yung basketball na 5-on-5 na, at ako po ay titigil na matagal dyan sa Zamboanga City. At Ayaw po. may kainan ako dyan doon sa highway. Kumusta sa Opo. sa husband nyo po? Napakagaling na sports consultant po yon. Opo, kinuha din siya ng Philippine Sports Commission as one of their consultant din po. Ayun, mag-asawa pa lang. Mag-asawa pa lang Cecil, silang meron ka may tanong ka pa kay ma'am? Sentol, kasi napansin namin kanina, binabanggit po director ni Sentol na nakapag-produce na pala ang Zamboanga ng mga mahuhusay na Pilipinong atleta na nag-uwi na ng mga medalya sa Pilipinas, kabilang na po si Heidelin Diaz. Opo. Heidelin Diaz. Opo. Ano po ang ano po ang distinct sa Zamboanga City? Paano niyo po tinetrain itong mga kabataang ito para later on? Kasi you yourself, ma'am, we believe ay isa rin palang atleta. Ano po? Opo, based on our experience, kailangan po mag-umpisa ang isang atleta sa batang edad. Mga 6 to 7 years old, dapat nag-uumpisa na po ang bata. Kaya every summer po may programa po kami, Summer Learn to Play. Ito po yung edad 15 pababa. So pipili po yung atleta or trainee namin from among 25 sports, kung ano po yung gusto niyang pasukang sports. Tapos ite-train po ng ating mga trainers dito sa Zamboanga for free for 1 month. Para makahanap din po kami ng mga may potential na athlete na ibibilang namin sa aming team roster. Pagkatapos po nun, year-round po ang training namin, Ma'am Cecile, para wala pong sayang na oras at mapakinabangan po natin yung talento ng ating mga atleta. Hindi po siya masisira. Ang pinakasekreto namin, parati kami si Mr. Bong. Yes, Senator. Ang pinakasekreto namin, Gracias Senator. sa interview. Ang pinakasekreto namin, parati kami nag-host. You know why? Ang advantage na mag-host, ma-improve namin yung facilities namin, makabili kami ng equipment, tapos mapadala dito yung mga National Sport Association, mga expert, na train yung mga tao namin. So pag alis nila, so naiiwan, tapos ang technology, tapos tinutuloy namin. Ayun. Kasi dito sa ROTC Games, mga national referees ang pupunta rito eh. National umpire. Yes po. Ayun, nandyan lahat sila. Ewan ko kung pagdating na sila o nandyan na ba yung iba?
Yung iba nandito na po, nakausap ko na, naikot ko na sila sa kanya-kanilang venue. Ang big bulk na ngayon araw darating po. Alin po ang darating mamaya? Yes, yes. Yung bulto ng mga sasali, delegasyon. Oo. Yung delegasyon, meron na rin dumating. Yung iba expected din ngayon darating Bukas ng yan, hapon mamaya. o saka bukas. Yeah. Oo, excited na yung iba. Pero kailangan din nila mag-training ng konti pa. Pero nag-improve na, lalong-lalo na sa kickboxing at boxing. Medyo mataas na yung level. Hindi na pang mukhang estudyante yung napanood ko sa Bacolod. Mukhang mukhang high level na. Yeah, dito kasi nung na-introduce last year, inadapt na kaagad namin, no? Naglagay kami ng programa kaagad for kickboxing kasi nakikita namin yung potential kasi ang potential kasi sa amin dito yung mga individual sport at saka yung mga combative sport. So nung pumasok si kickboxing, winelcome kaagad namin, sinama namin sa program namin sa local government at saka sa mga schools, no? So, medyo marami tayong participants ngayon dyan sa kickboxing at saka tama yun, improve na yung performances nila. Oo. Yung isang player natin sa kickboxing, si Hergy Bangkayo, so kinulang yung mga boksingero natin sa Italy, so siya na rin ang nilaban natin sa boxing, kasi boksingero din yung kickboxer, pumasok sa Paris Olympics. Pasok siya. Yeah, Wow. congratulations. Nakasama siya ngayon sa Paris Olympics. Hindi lang kasama yung sipa. Boksingero din kasi talaga. Kickboxer. So, hindi niya gagamitin yung paa. Pasok siya sa Paris Olympics. Kailangan talian pa nun. Baka magsipa. Ma-disqualify. Baka bigla sulipa. Pero yung footwork, yung stance, natutunan niya sa kickboxing. Kaya, pumasok. Tinalo niya sa Italy yung mga European. So, hopefully, makakuha ng kahit isang medalya tayo doon. Mahigit, pati nandun si Yumir at saka si Nesty Pitesio. Opo, Senator, good luck po. Sana manalo po Ay, lahat. good luck sa ating lahat at tayo magkikita-kita dyan, Doktora at Bon, magkita-kita po tayo. Hasta la vista sa Zamboanga City. Hasta la vista. Hasta muchas la vista. gracias. Ingat po kayo, ingat. Ingat po, maraming salamat. Kumusta po kay Mayor Dalipe? Cecil, meron kang panalangin pa bago tayo Yes, magtapos? Sentol. Opo, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyan daan po muna natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Think good, thank God, thank God. TGIF, have a safe weekend. God bless you. God bless us all. Ito po si Senator Tolentino. Makita-kita po muli tayo bukas sa version natin ng Usapang Tol. Anong araw? Sa araw ng Biyernes na araw ng naku, Lunes sa tayo, Lunes na Sentol. tayo. Ngayon po ay Biyernes. Weekend po. Biyernes na. Naku, sa Lunes tayo magkikita. Opo. Lunes po tayo ulit. Opo. At yung mga taga Zamboanga City, magkita-kita po tayo sa ROTC Games. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Senator Tolentino. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Banez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat